Alam po ninyo sa aking observation at opinion kung si Vice President Sara Duterte ay merong tapang at malasakit na haharap sa impeachment trial, mapapabilis po ang trial na ito at mapapabilis din ang pagdedesisyon ng mga senador, judges kung guilty o not guilty dito sa article of impeachment, corruption at betrayal of public trust. Kasi po, until now, ang aking paniniwala, ang Vice President lang po ang malakas na magiging testigo para sa kanyang sarili. Malakas na testigo na magpapatunay kung tama o mali ang kanyang pinaggamitan ng pera. Kung tama o mali ang kanyang ginawang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker. At siya'y matatanong at makakasagot sa gagawing cross-examination ng Defense Counsel o presentation o ng prosecutors at presentation ng Defense Counsel at yung mga senador dyan. Kasi siya ho ang lahat ng may kinalaman at may nalalaman dyan eh. Hindi na kailangan ng maraming testigo kapag siya ang humarap dyan. Malalaman natin kung paano niya idepensa ang kanyang sarili sa isyu ng korupsyon dahil sa confidential at intelligence fund. At may idepensa rin niya kung bakit siya nagbanta. Ano nga ba ang mas malalim at nasa likod pa ng mga dahilan? Bakit niya ginawa ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo na tinuturing na threat sa national security? Active security threat sa ating Pangulo, First Lady, ang isyong ito. Eh kung ang magkakaroon ng tapang at malasakit na humarap dyan sa impeachment court, siguro dalawang araw lang na isa lang dyan, magkakaliwanagan na, mapapabilis at madidinig ng taong bayan ang kanyang panig, ang kanyang side. Yun po yun. Eh pagka pinaubayan natin dito sa mga abogado, ay talaga lahat ng klaseng depensa gagawin nun. Dahil trabaho nila yan eh. Pero talagang mahaba pong araw at mahabang oras. Kaya sana magmalasakit na si Sara Duterte. Total, nakakabiyahe siya kung saan-saan. Nagagawa niya kung anong gusto niyang gawin. Eh siguro naman yung 2 araw, 3 araw na humarap sa trial. Ako naniwala, 3 araw na humarap sa trial. 2 hanggang 3 araw mag-trial yan. Pagkatapos na sumagot siya at magpaliwanag, pwede na mag-decide ang impeachment court kung ano ang kanilang desisyon. Kasi ang trabaho naman ng Senado, try and decide. Trial and decide. O di ba? Eh kasi itong proseso ngayon, nakita nyo, ilan ba? 15 days na. Prosecutors pa lang. Eh, hindi pa nga nangangalahati sila. Article 1 pa lang ang tinatalakay. Yung Article 2 at saka 3, wala pa. Eh ako naniwala, pag si Sara, Vice President ang humarap dyan, lahat ng article niyan pwedeng itanong sa kanya. Lahat ng article na yan pwedeng niyang sagutin. At pagkatapos nun, tapos na. Pwede na ho magdesisyon. Hindi na ho kailangan ng mahabang debate ng mga abogado, mahabang proseso. Kasi ang impeachment naman ay, yun lang ang gagawin eh. Pag guilty, ay tanggal. Removal at saka yun lang naman ang kaparusahan dyan. Wala namang pagkakakulong eh. Eh mali mo, ma-justify ni Sara Duterte na ang lahat ng kanyang ginawa ay legal at walang problema. Eh di, tataas pa yung, taas no siyang may pagtatanggol ang kanyang sarili. Kung maniwala ang tao at mga senador judges. Kung siya naman ay hindi makapagpapaliwanag ng maayos, edi, at ma-justify kung saan ginamit ang pera, di ba pa, eh, bahala na ang mga senador judges. At least, may iksing panahon. Eh ngayon sa totoo lang, hindi naman ho ito magandang publicity sa Vice President itong nangyayari. Kasi korupsyon at betrayal of public trust. Na hindi lang balita ito dito sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. First time na yung pangalawang Pangulo ay nagkaroon ng ganyang 2 beses na impeach sa Kongreso at ngayon under trial. Total, sinabi naman niya nung araw pa, tamang venue, tamang lugar, tamang oras, haharap siya. Ito na yung tamang venue. Impeachment court. Di ba? So, hindi naman natin inuutusan, pero ako lang nagpapaliwanag at inoobserbahan ko na yun lang ang solusyon para mapabilis, hindi na masyadong magastos kasi habang tumatagal,
Mahabang oras ang nauubos ng Senado, ng Kongreso at ng mamamayan. Pagkatapos ang masakit dito, malaki ang gastos. Kasi tinatayang 25 to 30 million araw-araw ang gastos diyan ng Senado. Sa trial pa lang. Diba? Pera ng bayan hinahanap kung saan ginamit, tapos tayo gumagastos pa para lang sa paghahanap ng katotohanan ng katarungan. Ganong katagal lang hustisya paghahanap ng katotohanan at katarungan dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa, kapag kahugan niya, ng iba, resign ka agad pag nachismis sa betrayal of public trust, corruption. At hindi nakakabalik sa kahit anong posisyon. Ayaw nilang sirain ang kanilang reputasyon at pagkatao, umaalis at nanahimik na lang. Dito lang ho sa atin Katakot-takot pa yung mga statement at pinagtatanggol pa ng kanyang mga kasamahan na ganito, ganon. Samantalang ang issue dito ay paghahanap ng katotohanan. Kung siya ay haharap, ulitin ko, maliliwanagan ang taong bayan. Pwede niyang makumbinsi ang taong bayan na siya ay hindi guilty. Pwede niyang makumbinsi ang mga senador judge na hindi siya guilty. At yun ho yung napakagandang pagkakataong kanyang malilinis at maiaangat ang kanyang pangalan at pagkatao. Dahil yun naman po ay sigurado siya pakikinggan, bibigyan siya ng oras at panahon. Yung mga cross-examination, normal lang yan, alam niya, abogado siya. Yung pagtatanong ng judge, senador judge, alam niya, mangyayari yun. Kasi yung clarification, pagtatanong, at di ba pa, normal lang yan sa trial. Di ba? Ganun lang po. Sana may malasakit. Ang tingin ko rito, kung totoong may tapang at malasakit ang ating Vice President ng bansa, siguro hindi masamang gawin niya yan. Wala namang ibang venue kung hindi impeachment court. Kasi hindi naman pupunta sa korte itong impeachment trial. Walang pakialam ang korte sa impeachment trial. Dahil yan ay exclusive at constitutional duty ng mga senador judges ang try and decide. Walang pwedeng korte makialam dito. Nakita mo, ang dami nagpetisyon. Nandun pa lang sa Committee on Justice, di ba, 4 yata o 5 petition yung ginawa nila. Kung saan korte hanggang Korte Suprema, lahat binasura. Kamakailan lang, naglabas ng Supreme Court. Dinismiss yung petisyon. Kasi alam nila, nasa proseso. Alam nila, constitutional duty ng congressman at ng Senado ang trial. Kaya ang Supreme Court hindi nakialam. Dinismiss nga yung petisyon Di ba? So, ito lang ang tamang venue. Wala ng iba. Impeachment Court. Kaya sana naman po, ipakita yung totoong tapang at malasakit sa bayan at pera ng bayan. Isipin mo, pagka Vice President, pag nalinis mo yung pangalan mo dyan, nakumbinsi mo at mga judge at ikaw ay akwital, laki ng pagkakataon yan, pwede kang kumandidato talaga, baka manalo ka. Kasi nalilinis ang pangalan mo. Pero pag ito'y tinatalikuran mo, hindi mo hinaharap, iniiwasan mo, nako. Sa totoo lang, mabigat na bagahe yan. Mabigat na bagahe sa pagtakbong Pangulo ng Bansa sa 2028 pagka sumabit ka rito or hindi mo naharap ito. Baka hindi ka nga makatakbo. Dahil nga ang kaparusahan dyan, hindi lang pagtanggal sa posisyon, kung hindi yung perpetual disqualification o pagbabawal sa anumang posisyon sa gobyerno. Please like and share, subscribe and follow.